Yon, nandito na tayo sa bahay. Kahapon ako nasa labas. May meeting din kasi ako. So, I'd like to remind you guys for tomorrow's live training, that will be 6 p.m. instead of 7:30 p.m. Okay, kasi may client meeting ako ng 7 o'clock. So, mag-overlap siya. So, let's meet at 6 p.m. tomorrow. Okay, but right now, regular timing lang tayo. Yun. So in today's lesson, we're gonna be talking about how to set up your campaigns from scratch. All of the campaign setup using the messaging campaign or the messenger campaign. Okay, let's use Sir Christopher's business manager for tonight's lesson. Let me just move it here. Okay, so nasa Barley si Sir Chris. E-commerce ito. Considered as e-commerce po yung business po ninyo. So let's use e-commerce campaign setup din. So I'm gonna click open in Ads Manager and head over sa Ads Manager po natin. And then tatanungin ka ni Facebook kung does your business focus on politics, just click no. And then we're gonna click the setup campaign. Okay. Doon po sa nakalimutan ko lang sabihin sa inyo kahapon or kagabi na merong wait lang. Meron pong tatlong customer temperature. Okay? Ano ba yung temperature na yun? Ang temperature po na sinasabi ko is eto siya. Kalimutan ko lang siya i-discuss kahapon. So, okay. So nakita nyo siya, funnel siya, di ba? Ibig sabihin, imbudo. No, yung imbudo, ibig sabihin, if i-filter down ninyo pababa yung inyong target audience. Kasi, again, yung 10 million na audience size, hindi naman yan bibili lahat sa inyo. Even though ang target demographics niyan or target interest targeting niyan is, let's say, frequent travelers, business, entrepreneurship, etc. Yung 10 million audience size na yan, hindi naman lahat yung bibili sa'yo. Ang swerte mo naman pag bumili sa'yo 10 million. Tapos, piso yung product mo, bumili sa'yo yung lahat ng 10 million na tao na yan. May 10 million ka kagad. Pero imposibleng mangyari yon, di ba? You cannot market to everyone. If you market to everyone, you are talking to no one. Okay? Ibig sabihin, kahit na ang interest targeting nun is ganito, you have to filter them out kung sino lang yung interesado. Ang gusto kasi ni Facebook, ang gusto niyang campaign structure is ganito, which is from awareness stage to traffic, engagement, leads, and sales. But the problem is, hindi naman tayo si Coca-Cola, hindi naman tayo si Jollibee, hindi naman tayo si Mang Inasal na ang daming budget sa marketing. So hindi natin 'to magagawang awareness campaign kasi magsasayang lang tayo dito ng budget and hindi tayo mabibigyan ni Facebook ng optimized CPM na tinatawag. Ibig sabihin, ang kailangan natin leads or sales. So kailangan nating may matinong kausap na nagbibigay sa atin ng mobile number, ng email para at least matawagan natin sila or mag-message man lang sa atin. Ngayon, instead na ganito, ang gagawin natin, babalik ta rin natin yung triangle na yan. Uunahin natin yung sales or leads para we get the most out of our budget. If yung hindi tipong awareness stage, wala tayong mapapala dyan, engagement, puro lang message, puro lang how di Carabao. Ngayon, hindi ko sinasabi na yung engagement walang kwenta kasi some people have a very good offer. Then yung ads talaga nila engaging enough for them to take action and to get sales or conversions. But the problem is kapag sablay yung iyong messaging, meaning you are just selling to everyone and you don't have a specific target audience na i-market yung product or services mo, you'll only get messages out of engagement campaign. Again, I'm not trying to remove engagement sa equation, but if meron kayong campaigns na nag-work using the engagement campaign setup, so be it, keep it, optimize it,
and continue scaling it. Okay, I'm not saying na wag niyong gamitin yung engagement, but there's a better way how you can optimize your campaign setup using leads and sales campaign, and ito yung pag-aaralan po natin ngayong gabi. Okay, okay ba tayo doon? Alright, so what I'm gonna do is I'm gonna remove this one and pupunta tayo sa campaign ni Sir Christopher. Dahil na nagbebenta siya ng barley, so it's considered as e-com. So I'm gonna click create. And then instead of putting engagement and optimize for messages, I'm gonna head over to sales, continue, manual sales campaign. Kung mabilis, okay lang, recorded naman to. Sundan nyo lang. And then continue. May tinatawag po tayong TOF or yung top of the funnel campaign. Nakita nyo kanina, embudo, di ba? Yung nasa taas, yun po yung cold audience or yung top of the funnel campaign. So, ang gagawin natin, conversions underscore CTM sales testing. Okay, ibig sabihin, lahat nung itetest po natin na ads, dito papasok. Okay, just keep it as it is. And then, pagpunta mo ng ad set level, i-select mo lang yung messaging apps, tama to. And then, malamang sa malamang, buong Pilipinas naman to Sir Christopher, di ba? So, PH, broad audience. Yes, coach. Philippines. Buong Pilipinas. Broad audience -1. So, ibig sabihin, wala akong isi-select na targeting. Okay, dito. As in broad, I let the Facebook's algorithm find the audience that is likely to resonate with my ad. Okay, yan po yung ibig sabihin ng advantage lang, advantage plus audience. And then location Philippines, that's it. 18 to 65 plus. Papalitan ko lang to ng 100 pesos and papalitan ko to ng March 25 at 12 midnight. Bakit 12 midnight? Again, we want the budget to spread out all over the day. Hindi yung nag-launch ka ng sorry. Kunyari ganyan, di ba? So, ito 12 midnight, 12 a.m. Tapos 12 a.m. the following day, tapos ito 12 p.m., di ba? 12 p.m. Kaya natin nilo-launch ng 12 a.m. kasi we want the 100 peso budget to spread out throughout the day. Imaginein mo kung nag-launch ka ng 11 a.m. Okay, nag-launch ka ng 11 a.m. sa test campaign mo. Na-miss mo yung opportunity to target people who are in between 6 to 8 a.m. Anong nangyayari dito sa 6 to 8 a.m.? Ito po yung mga taong papasok sa trabaho or yung nasa trabaho na nagse-cellphone pa rin. Yung nasa jeep na, nasa tricycle, mahaba yung biyahe, in between na to, is nagse-cellphone po sila. So yun yung opportunity na maipakita mo yung ads mo. And kapag nag-launch ka ng 11 a.m., na-miss mo yung opportunity na to. And then, same thing with this one, 6 to 8 p.m. Kung nag-launch ka rin ng alas 11 na ng gabi, then definitely na-miss mo yung opportunity na to, yung dalawa na yan. Okay, so we want our campaigns, we want our test to launch at exactly 12 midnight para at least ma-spread out yung budget niya. Alright? So yun po yung ating, anong tawag dito? Reason kung bakit 12 midnight. So yan, 100 pesos. And then what I'm gonna do is I'm gonna head over to Sir Christopher's page and then grab ko lang yung anything doon sa page mo, sir. Gawin lang nating pangalan ng page mo ulit. I am worldwide. Okay. I am. Ayun. Yeah. Okay, switch ko lang dito. And punta ako sa page mo. Use page. Tapos, ang gagawin ko lang, hanap lang ako dito ng pwede kong gamitin sa ad. Ito, mukhang kwadrado. Ang gagamitin nyo sa ads, guys, is kwadrado dapat yung inyong image. Okay? Save image ko to. Lagay ko lang sa desktop. I am barley. Ano to? Piolo. Yan. Lagay ko lang dyan. And then, may copy na ba dito to? Teka lang.
Wala, published post lang. Sige. So, ang gagawin ko ngayon dyan is, lalagay ko dito sa add. And then, kung ano yung naming convention po nung add ninyo, yun din ang ilalagay nyo sa add naming nyo. So, add image, upload, desktop, kunin ko to. Tapos, di ba ang naming convention niya, Piolo? So, yun din ang ilalagay kong naming convention. Okay, done. Then click edit. Kunin ko lang yung ito. Asa na yun? Wala. Kunin ko na lang sa desktop. Sorry. Kunin ko na lang sa desktop. Nasa na siya? Ayun. Yun din ang ilalagay ko dito. Bakit ko yun ang ilalagay dyan? Kasi madali ko siyang mahanap kapag isi-search ko siya sa Ads Manager. So pag ni-remove ko to, kunyari, add media, add image, lagay ko dito yung naming convention, automatically lalabas siya mag-isa. Kasi alam ko yung naming convention ko. Mabilis ko siyang mahanap. Okay, in the future, madali mo siyang mahanap. Okay, so what I'm gonna do is, I'm gonna create a, ito, yung conversations na yan. Click edit. And then, papalitan ko lang to ng broad chat flow 1.0. Okay? And then, very straightforward pagka e-commerce ang anong tawag dito, ang product mo. Okay, kung may physical product ka, very straightforward lang. Please let us know how we can help you. Pwede natin itong palitan ng please let us know which product or if you want to place an order. Okay. Kung may multiple products ka, pwede mo siyang ilagay dito sa multiple anong tawag dito? Sa frequently asked questions. Okay? So pwede mo siyang ilagay diyan. Pero for this one, very straightforward naman kasi. So how much is your product or how much? Madalas ito yung inaano. So lagyan natin, magkano yung price mo ng barley mo, Sir Christopher? 1,000 pesos. 1,000 pesos. Okay, 1,000 pesos. Oh, sorry, ano ba yun? Per box of, ano yan? Per box. Ano, ilan naman ang box? 10 sachet. Per box of 10 sachet. Sachet. Alright, so how much? 1,000 pesos or pwede mo lagyan dito ng ganito. 1,000 pesos per sachet. Okay, how to order, and then obviously, iligay mo lang dito, GCash, number mo kung meron, Paymaya. Diba? Lagay mo lang dyan. And then, instructions kung paano yung payment instructions mo. So, ilalagay mo yun dito. Okay? Then, question number 3, benefits of barley, and then lagay mo dito. Pwede ka naman pumunta lang ng ano. Kung meron ka ng ano dyan, template, gamitin mo. And then, for this one, I'm just gonna copy this one. Then, para mabilis tayo. Ano nangyayari dito? Hindi ko siya makopya. Okay. Hindi ko makopya. Hindi ko siya makopya. Copy. Ayun. Yan. Okay. Very straightforward pag product lang yung binibenta mo. Pag ibig sabihin may physical product ka. And then, save. Yari. Ma'am Sharon, suggested ideal size po ng image, 1080 by 1080. Pupunta ka dito sa
meron po ditong link, Facebook Ads Dimensions. Ito po. So, itong link na to, send ko sa inyo. Ito. Yan po siya. And then, makikita nyo po dito, halimbawa, Facebook feed. So, dito yung recommendations po niyan, 191 by 1 or 1:1. 1080 by 1080 pixels. Tapos, pag ano naman, halimbawa, stories, click mo lang yan. Magbabago po yan. Ratio 9 by 16, resolution 1080 by 1080 pixels. Sa Canva po, pwede nyo pong gawin yan. Okay? Then, tingnan natin dito. Yun, okay na siya. Yan. So, meron ka ng image, and then what you're gonna do next is create an ad copy. Sinong pinapatungkulan mo dito, sir? Sino bang target market? Sinong gusto mong bentahan ito? Wag mo, Normally mga ano yung mga may sakit. paano mo malalaman na may sakit sila? Siguro pagka meron silang mga nararamdaman or something like gusto nila i-boost yung immune system nila, ganun. Anong specific na sakit ang gusto mong targetin dito? Pwede pa tayo Like maglagay ng cancer. ganun, let's say, mga ganun. Kaya lang, iniisip ko kasi pag nilagay ko cancer, baka ma-restrict tayo ni... Mare-restrict ka talaga diyon pagka ganun. So, hindi maganda Oo. ilagay, di ba? Ah, So, something like improving lang the immune system. yung mga Okay. ganun lang. Bibigyan kita ng tip para hindi ma-restrict yung ads ninyo. Okay, lalo lang yung mga nandito sa health and wellness na niche. Bibigyan ko kayo ng tip kung para hindi ma-restrict yung mga ads po ninyo. Ang gagawin ninyo is story selling. Okay, story, imbis na storytelling, story selling. Ngayon, pupunta ako sa page mo. Meron ka bang something dito na kwento ng anong tawag dito, ng barley na nagkaroon sila ng anong tawag Testimony. dito? Testimonial ng magandang, ito pwede to. Teka lang panoorin ko to si Maritoni Fernandez pa to, tama ba? Yep. Kung testimony, coach, meron naman. Pwede ko Teka lang naman. hanap ako dito ng ibang kasi merong TikTok na anong pangalan nito? Na logo. Hanap ako dito sa page mo. Wala na ibang video, yun lang. Bago pa lang kasi yan, coach. Bago pa lang, okay. Kaya So, wala pa yan. okay. I'm gonna make this up para at least magkaroon ka ng idea paano mo i-structure yung primary text mo. So let's say for example, let's assume na si kilala mo, let's say magbigay ka ng pangalan. Any name na kilala mo na gumagamit ng barley. Artista ba or Hindi, kakilala mo lang, halimbawa John Sir John. Okay. John, say Meet John. Dati siyang let's say I'm just making up this up. Dati siyang meron mataas na blood sugar level. 'Di ba? Okay. And then Meet John, dati siyang meron mataas na blood sugar level. And pwede mo sabihin na upon taking barley, ano itong pangalan ng mo? I am barley ba to? Tama. Yep. I am barley within let's say 6 months. Okay? Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang blood sugar level. Okay? So pwede mong ikwento ng ganyan or pwede manggaling mismo kay John yung
yung sinabi niyang Testimony. testimony. Okay. So pwede mong ikwento na kilalanin niyo si John, dati siyang merong mataas na blood sugar level, or pwede mong sabihin dahil sa I am barley, bumaba yung sugar level ko. Tapos John B, halimbawa ganyan. Tapos I highly recommend I am barley. Yan. John B. Tapos, lagay ka ng star. Dahil 5 star yung ano mo yung rating mo dun sa barley, di ba? Boom, 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 boom. Oh, yan. So, wala kang nilalabag na kasi lalagyan mo ng ano ba tawag dito, apostrophe ba yun? Yan. Lalagay mo ng ganyan na nagpapatotoo na sinasabi nila na bumaba yung kanilang sugar level dahil kay I am barley. So, wag mong sasabihin na anong tawag dito, scientific formula, ganyan, bla bla bla. Kasi doon na Okay. restrict kapag meron kang kiniklaim. Okay? Hindi mo naman 'to Mas maayos kiniklaim ba, coach, pag mas maayos ba kung video or picture? Kasi dito primary text to, di ba? Mas I-test okay mo ba kung both. may video or I-test mo both. Yun ang sagot ko diyan. okay. Okay? Ibig sabihin, hindi mo malalaman kung okay yung picture or okay yung video hanggat hindi mo na-test. Okay. Okay? Sige. And ano pang pwede natin gawin dito sa headline? Let's say meron kang promo na order 1 box and get 1 box free. Pwede mo ilagay yun dito. Okay? So, depende na sa kung ano yung magiging headline mo. Make sure na yung headline mo is catchy na mapapaklik talaga doon sa send message button. Order now, order 1 box and get 1 box free. Alright, for only, let's say, magkano 1,000 yun? Only 1,000 pesos. Very straightforward lang. Okay, make sure lang na hindi mag-overlap doon kasi hindi na makikita yon pagka sobrang haba na ng headline mo. Okay, and then publish. Hopefully, hindi siya ma-restrict. Minsan kasi, yung AI ni Facebook ang nag-reread po nung ad copy ninyo. So minsan, kahit na gaano kaganda yung ad copy mo na wala kang anong tawag dito, wala kang bina-violate na Coach, yes. lang. Dito sa headline, pwede bang baguhin na lang? Yes, ano pong Kasi lalagyan bawal natin? kasi yan na buy one get one kasi baka Hindi. Sample lang naman to. tayo. Hindi naman to magla-live. Hindi to magla-live. Na-publish ba na ba? Kasi baka na-publish na, baka Okay lang to. Pwede mo siyang ma-edit. Walang problema. Okay. ah, Anong gusto mo ilagay natin dito? say, maganda. Order 1 box with free, sabihin na lang natin free, shipping. Ganun. Ayan. Pwede yan. Pwede yan. Okay. Yun na lang, kaysa yung sana. Yes. Okay. Baka sa company nyo, bawal yung buy one take one, di ba? Wala kasing ganun bawal Walang sa ganun. policy Yan nila, nga. baka Okay. masita tayo ron. Sige yan. Publish natin. So, hindi ko naman to ila-live. Just for this demo lang. So, yan. Okay. Okay lang. So, ipopost natin yan mamaya. So, I'm just giving you an example para pagka mga ganitong health and wellness na product, hindi kayo na-disable or na-reject. Mag-story selling kayo. Yung kwento mismo ng tao. Okay, mas maganda kung may video. May ini-interview kayong tao, yun ang ilalagay niyo sa video. Okay? Tapos wag kayong magbibigay ng bold claim na ito ay nakapagpagaling ng cancer, whatever. So just make sure lang na galing sa kanila yung claim at hindi sa inyo. Okay? Ngayon, what I'm gonna do is, I'm gonna Sir, may tanong duplicate. po ako. Yes, go ahead. Sorry to bother po. Sir, if ever po na, di ba sabi niyo po na bawal pong mag-post yung sa headline po na parang kiniklaim po yung products for healing. Tama po ba? So, di ba bawal din po yun? If ever? Hindi. Tingnan mo yung pagkakaiba ng
itong dahil sa I am barley, bumaba yung sugar level ko, I highly recommend I am barley. John B. Testimonial ni John yon. Okay? Pero pag ginawa mong ganito, by, tingnan mo to, magkaiba to, tingnan mo to. Ito yung pangalawa na gagawin ko. The best barley here in the Philippines that can cure that can lower down blood sugar level. Tingnan mo yung pagkakaiba. Diba? Kiniklaim ko na ako yung best barley dito sa Pilipinas na nakakapagpababa ng blood sugar level. Okay, but in contrast, hindi galing sa akin yung sinabi dito na bumaba yung sugar level ko, kasi ito yung testimonial nung anong tawag dito, nung target audience mo or yung gumamit ng barley. So hindi mo siya kiniklaim dahil may apostrophe, ay may yung dalawang ba tawag diyan? Apostrophe nga ba 'yun? Parang quote yan. Yung gano'n. Kasi kino-quote mo eh. Ah, Kino-quote mo yung sinabi. Yung statement. niya. Hindi galing sa'yo. Okay? So magkaiba 'yon. Yung wag mo siyang i-claim na yung barley ay nakakapagpagaling ng sakit, bumili na kayo, buy one take one or buy one free shipping, etc. So hindi po siya magiging compliant kay Facebook. Okay? Or pwede mong gawin pa rin na story selling pa rin dahil sa barley nagkaroon ako ng stable na negosyo. Okay? So pwede mo siyang i-story selling na kilalanin nyo si Miss Susan na kahit na 60 years old na, nagkaroon pa rin siya ng opportunity to get stable income because she was able to have a business selling barley. Diba? So maraming angulo na pwede mong gamitin. And again, itong sinipe ko na to, merong AI yan si Facebook. Dalawa kasi ang nag-ano diyan. Ang anong tawag dito? Nag-a-approve ng ads, yung AI or yung human intervention. Ibig sabihin, usually ang AI ang unang pumapasok na magre-review ng ads mo, tapos kapag na-reject yan, tapos nag-submit review ka, titingnan niya ng human, yung mismong representative ng Facebook. And then kapag compliant naman, i-approve naman yung ads mo. Okay? Sana nasagot yung tanong mo, sir. Nakalimutan ko yung nagtanong. Mamaya na ako magsasagot ng mga nasa chat box para tayo, dire-diretso. Kasi marami pa tayong ad setup na gagawin. Baka maubusan tayong oras. Okay? So, 11 yung questions dito sa chat box, but I'll get back to you guys. Now, i-duplicate ko to, same ad set, kasi 3 level yan, di ba? Campaign level, nandito yung campaign objective mo. Ad set level, nandito yung target audience mo, yung date and time, taka yung budget mo. Okay, sa ad level, obviously, nandun yung ads mo. Okay? Now, what I'm gonna do is I'm gonna duplicate this one, this ad set. And then, ang gagawin ko ngayon is switch to original audience options ko. Use original audience. And then, let's say for example, health and wellness ang target audience natin dito. Detailed targeting. Health and wellness, behavior, or health. Or wellness na lang siguro. Wellness. Coach, pwede magtanong? Yes pa. Anong marirecommend mo, yung detailed targeting na ganyan o yung automatic na kay Facebook? Eto sir, ang sagot niyan. Okay? So, publish mo lang natin to para masagot ko yung tanong mo sir ha. Mabilis lang to.
Yan, health and wellness, personal care. Tapos, meron tayong 37 million na audience size between 37 to 44 million. So, what I'm gonna do is, I'm gonna remove this one. Yun yung magiging naming convention ko dito. Okay, and then I'm gonna publish. Hopefully, hindi. Kasi pagka bago yung ad account, mabilis mabilis magkaroon ng rejected ads. So, hopefully, wag naman sana. So, okay, check natin. Processing. Ay, teka muna. Meron akong nakalimutan. Teka lang. Dito sa health and wellness, may nakalimutan ako dito pala. Sorry. Ngayon, ang gagawin ko dito sa anong tawag dito? Yung chat flow natin, ang gagawin ko ngayon, i-duplicate ko tong ginawa ko kanina. 'Di ba? Broad chat flow 1.0. Duplicate. Tapos, ang gagawin ko dito ngayon is interest. 1.0 copy. Okay? Ngayon, itong chat flow na to, gagamitin ko lang ito sa interest targeting. Ano ang mababago dito? Ito lang. Lalagyan ko lang siya ng emoji. Okay? Na may smiley na ganyan. Bakit? It will make sense mamaya. Ipapakita ko sa inyo. I-save ko to. And then, yung isa, tingnan nyo to yung isa, broad chat flow 1.0. Yung isa, broad, dapat interest pala to, sorry. Interest 1.0. And then, publish. Okay? Now, sasagutin ko na yung tanong mo, si Sir Christopher ba yung nagtanong kanina? Ng anong mas maganda? Yung Ako po, interest? Coach Mike Salazar. Mike Salazar, okay. So, sir, ang tanong ni Sir Mike, ano po mas maganda? Broad or health and wellness? Or interest targeting? The reason why I created two versions of the chat flow is because I want to see it inside the messenger kung ano yung nagko-convert. Okay? Automatically, kapag may nag-message sa akin sa page ko ng walang emoji, kasi yung broad open audience one, walang emoji yun, di ba? Tama? Yun yung unang ginawa kong chat flow. Walang emoji, ibig sabihin nun, alam ko sa conversation pa lang, naggaling siya sa broad audience. Okay? Now, malalaman ko din kung galing siya sa interest targeting or demographics targeting kapag nakita ko yung automatically, nakita ko yung emoji na yon. So, masasegregate ko yung dalawa kung saan sila galing na campaigns. Ngayon, halimbawa, nakita ko na maraming bumibili doon sa merong emoji na chat flow, alam ko na yung health and wellness ko or yung interest targeting ko ay nagwo-work. Okay? And then that's the reason why once you were able to pinpoint na okay, yung health and wellness yung interest targeting ang nagwo-work, it's about time to post the broad audience and vice versa. Say for example, nakita mo na yung walang emoji ang nagwo-work, okay, maraming bumibili dun sa walang emoji, ibig sabihin nun, broad audience ang nagwo-work sa'yo. Kaya ito yung i-scale mo at papatayin mo yung health and wellness. So kung ang sagot dun sa tanong mo, Sir Mike Salazar, i-test mo. Okay? Ibig sabihin, walang specific na sagot. Alin ang maganda? Interest or broad? Makikita mo yan. Yes, exactly. Makikita mo yan doon sa resulta. Okay, result-based po tayo. Hindi po tayo haka-haka. Hindi po tayo galing-galingan. Mas magaling yung mas okay yung health and wellness or yung interest targeting. Mas okay yung ganito. Hindi po. Based po tayo sa data. At yung data po is pag-uusapan po natin ng day 5. Para hindi po kayo nasusunugan ng budget at hindi nyo alam kung ano yung ginagawa nyo na skill na ba to? Ano ba to? Papatayin ko ba to? Ano to? Ganyan. So, wala kayong agam-agam na ano ang gagawin nyo sa susunod. Kasi alam niyo yung metrics po ninyo. Okay? So, it's all about numbers and what I'm gonna do now is I'm gonna create another campaign. Actually, nakalahating oras na tayo. Isa pa lang campaign ang ilo-launch ko. Mabilisan na tayo. Mamaya ako nasasagutin yung ibang tanong
Kasi mauubusan tayo ng oras. Nakakaisang campaign pa lang ako, 4 na campaign to. So, ang gagawin ko, duplicate. Sa e-com to sa sales. Ngayon, dinuplicate ko lang yung browser para hindi ako babalik-balik. Okay, hopefully, na-approve na siya. Teka lang. Check natin ha. Kasi baka mag-multiple hits ka eh. So, processing pa rin siya. So, ang gagawin ko ngayon, sino dito guys yung nasa service industry, financial advisor, real estate, car sales agent, type 1? Yung mga nasa service industry, Mitsubishi yan, Edward Lasso, BJ yan. Okay. Ibig sabihin po, you're trying to acquire leads, no? Ibig sabihin, if nagbebenta ka ng kotse, nagbebenta ka ng bahay at lupa, nagbebenta ka ng services mo, let's say may salon ka, meron kang car wash, meron kang local business, may restaurant ka, etc. Ibig sabihin, you're trying to acquire leads. This campaign setup is for you. Okay, yung ginawa natin kanina is for Sir Christopher kasi nga si Sir Christopher is actually selling something. Now, what I'm gonna do is I'm gonna create a new campaign. Okay. And then I'm going to select leads. Okay. Sa leads, dalawa yan. Manual lead, click mo yung manual leads campaign, continue. Kung mabilis guys, may recording naman to. What I'm gonna do is conversions CTM leads. CTM underscore leads. Testing, tanggalin ko yung sales. Kasi kanina sales eh. Okay. Now, what I'm gonna do is, ganun pa rin, PH underscore broad open audience 1. And then what we're gonna do is, you use instant form. Dapat pala dito is ganito. CTM pala to. So what I'm gonna do is click messenger. Kasi click to message. Ibig sabihin po ng CTM, click to message. Okay? Delete na lang natin to mamaya. Hindi ko na lang i-publish para at least makita nyo lang yung ano. Kailan baka malito kayo pag hindi ko pinablish eh. Sige. Ganito na lang. So messenger, ganun pa rin 100 pesos, 12 midnight. Okay? And then broad, okay? So, let's assume na meron ito yung ito yung ads mo. Lagay mo lang dito. Okay, nasa service industry kayo. Obviously, si Piolo yung ilalagay ko dito. So, wag niyo naman gayahin dahil hindi naman kayo nagtitinda ng barley. Then, create a template, edit, create, and then punta kayo ng advanced. Ganun pa rin. Broad, chat flow 1.0. And then content, welcome message. We'd like to know how we can help you. Okay, minsan tinatanggal ko na to, yung mahaba na to kasi sobrang haba. So, we'd like to know how we can help you. And then questions. Are you interested in our products or services? Again, kung services ka, then by all means tanggalin mo yung products, services. Okay, and are you interested in our services? Then click yes or no to pre-qualify your audience. Pag nag-click sila ng no, disqualified po yung leads na yon. Ibig sabihin po nun, hindi na magko-continue yung sequence po ninyo. And then, let's say for example, remove mo muna tong city kasi hindi naman kailangan yan. And then add question. Custom question, let's say for example, service. Let's say, alam ko marami din nasa dito eh. Maraming nasa real estate eh. Ito na lang si Mitsubishi Manila Bay Tupe. Ayan, gamitin natin yung mo. Delete na lang natin to Sir Christopher para for this demo lang. So, let's say for example, are you interested in our let's say promo? Kung may mga promos ka, sir, dati rin kasi ako sa kotse, Sir Mitsubishi, dati ako sa Toyota. So, are you interested in our promos? Yes or no? And then, let's say for example, when do you like to
Sorry. What specific variant would you like to inquire? Would you like to hindi, ang mga magandang question dito. Mitsubishi Mirage. What specific variant would you like to inquire? Yan. And then, di ba, may mga variant yan eh. Hindi ko sure masyado kung ano yung sa ano. Mitsubishi variant. Nag-Mitsubishi din kasi ako, sir. Sir or ma'am. Mirage. Kaya lang hindi mga couple of months lang. Hindi ako bigyan mo ako ng ano dyan. Ito pala, bigyan na niya, GX. Yan, okay. So, lagay natin dito. Which specific variant would like to inquire? And then, ilalagay mo siya dito. Ano nangyari dito? Wait lang Plug ko website ko, sir. http mymitsubishi.com.ph. Hindi ba company mismo ng ano yan? Website ng company ninyo? Okay lang, sige. Lagay ko dito and then which specific variant would like to inquire? And then sasagutin mo G4GLX manual. Tapos meron kang GX automatic. So, automatic. Tapos ito pa isa. Nasaan na yun? GLS automatic. Ayan. Ilalagay mo siya dito, add option, para meron siyang swipe left. Okay? Which is, hindi pala what, which is specific. Which is specific Mirage variant would you like to inquire? Yan. So, etc. And then, obviously, meron kang pre-qualifying question dito, Sir Mitsubishi or Ma'am Mitsubishi. Hindi ko maalam kung ma'am or sir kaya hindi kita ma-address ng maayos. So, custom question, dapat may pre-qualifying question ka. When do you plan to plan to apply for a brand new Mitsubishi Mirage? Ibig sabihin, tinatanong mo na siya kung gaano ba siya ka-hot. Okay? Kasi dito magkakaroon ka ng tupi pala. Sure, tupi. Ayan. Dito magkakaroon ka ng idea. Same to guys sa sa mga anong tawag dito sa mga let's say financial advisor ka, real estate agent ka. Dapat meron kang pre-qualifying question kung kailan siya bibili or kailan siya magpe-place ng order sa iyo, etc. para maano mo siya, ma-qualify mo kung hot ba siya or cold. Yung customer temperature niya cold, warm or hot. Okay? Now, when do you plan to apply for a brand new Mitsubishi Mirage? Lalagyan mo dito ng 1 month. 1 month. Ano ba yung typing ko? Ba't nagkakaganyan? 1 month and then 3 months. And then additional pa is 6 months. Ibig sabihin, kapag nakita mo ng 6 months yan, ibig sabihin, hindi i-nurture mo pa yan. Ibig sabihin, kailangan mo pa siyang ligawan ng mahabang panahon. Baka more than 6 months pa yan bago bumili sa'yo. Kasi high ticket product eh. Pero yung mga may 1 month, nagsumagot ng 1 month, ayan, medyo i-ano mo na yan, bantayan mo yan kasi pabili yan. Okay, ang higher chance na bibili sa iyo yan is 80 to 90% or 1. So, depende na yon kung naglolo ka lang ba yan or hindi, kaya ipa-pre-qualify mo siya. Okay? Then, what I'm gonna do is completion message. Thanks for answering your questions. Teka muna.
Kulang pa pala ako. Kulang pa ako. Dito, kulang ako dito. Add question, user information, phone number. Huwag niyong kakalimutan to. I-uncheck niyo yung allow to skip, answer validation. Tapos, what is your correct phone number? Kasi, oras na binigay sa inyo yung phone number na to, kasi pag nasagutan niyo na lang, okay, sabihin mo, great, what is your correct phone number? Oras na binigay sa inyo yung phone number, huwag kayong papayag na matatapos yung buong araw na hindi nyo natatawagan to. Kasi sayang yung leads na pumasok po sa inyo. Lalo kung pabilis, sasabihin sa inyo within 1 month, tapos hindi nyo natawagan, 2 days ang lumipas or 3 days, wala na, hindi na kayo kilala. Sasabihin sa inyo, hindi ko po alam yung hindi ko po kayo kilala or hindi ko po alam yung yung sinubmit ko na information. Okay, so importante 'yon. Phone number or email. Then completion message. Thanks for answering our questions. We'll contact you as soon as possible. As soon as possible. And then disqualification message. Thanks for your interest, but it doesn't look like we're a good fit this time. Pagdating sa privacy policy, since wala ka namang website, teka, sabi mo may website ka dito yun na muna gamitin natin. Asan na yung website mo? Mitsubishi.com.ph. Ayan. Ito yung website na nilalagay ko dito kung may website ka. Actually, dapat may HTTPS to eh. Pero kung wala kang website, ang gagawin mo, pupunta ka dito sa page mo. Kung wala, yung mga walang website dito, i-click mo tong page mo. Okay, and then kukunin mo to, itong URL na to. URL, tapos yun ang ilalagay mo dito sa baba. Ito. Okay, view terms, accept mo lang to, and then save. Got it? Okay, and then what I'm gonna do is, I'm gonna put a headline here. Mabilisan lang tayo kasi maubusan tayo ng oras pag Punta ka ng ChatGPT para mabilis na And then, write a compelling headline for compelling headline. I am selling a Mirage G4 automatic targeting OFWs in Dubai. Sorry, I'm selling a Mirage G4 automatic targeting a senior executive. I'm selling a Mirage G4 automatic targeting senior executive in the corporate. Tingnan natin. Write a compelling ad copy pala. Sorry. Write a compelling ad copy, hindi headline. Ad copy. I'm selling a Mirage senior executives in the corporate world. Yan. Okay, kasi yun yung avatar mo, yun yung bebentahan mo ng ng Mirage G4. Dapat may target avatar kayo or target persona. Alright, so sobrang haba niyan, hindi naman babasahin yan. So make sure lang na mo lang. Kunin mo lang yung pinakabuod. Mabilis lang tayo. Okay? Then yun yung gagamitin nating headline. Mahaba nga masyado to eh. But anyway, so ganun pa rin, papangalanan mo yung ad mo, kung ano yung ad mo doon, Mirage G4, ad 1, and then publish. Publish. Delete na lang natin to, Sir Christopher, mamaya, no? Hindi naman to magla-live. Okay?
Then, kung anong ginawa ko kanina, again, iti-test natin. So, magduduplicate tayo ng interest targeting and then same setup kung paano ko sinabi sa inyo na iti-test yung campaigns po ninyo. Okay, one campaign, one ad set, one ad. Okay? So, nakagawa na tayo ng leads testing. Ang next na gagawin natin is CTM leads testing. Ang next na gagawin natin yung form. So, leads pa rin, continue. Manual leads campaign, continue. Tapos, instead na click to message, FB form. Okay, FB form leads. Tapos, ganun pa rin, PH_ broad audience open one. And then, ito yung isi-select nyo, instant forms. Okay? Then, 100 pesos. March 25. 12 midnight. Okay, duplicate ko nga pala to para hindi tayo pabalik-balik. Tapos, move ko to, pasok ko yung image. Original. Next. Done. Tapos, dito, asan na yan? Pag mabilis guys, balikan nyo lang yung video. Kasi hindi tayo matatapos kung ano. Saan na yun? Leads testing. Ito. Marami akong kiniklik. Pwede nyo namang i-stop-stop yun. Tsaka meron namang mga ano dyan. Mayroong mga previous batches. Okay? Copy. Importante lang dito guys kapag nasa service industry kayo or may product kayong ano. Yung call to action obviously, pwede papalitan nyo to ng apply now or learn more. Okay? Apply now, learn more. Or meron kang offer na let's say get 50,000 pesos discount only for this month. So get offer mo yun obviously. So learn more pwede rin yan. Tapos ki-create ka ng form. Create form. Papalitan mo to ng FB form broad 1.0. Okay, more volume or higher intent. Kapag higher intent, mas marami kang tinatanong na questions doon sa prospect mo. Okay, and then intro message. Let's say nalilito kasi ako doon sa Barley tapos Mitsubishi tayo ngayon eh. So, tawag dito. Grab our latest promotion promo for March. Okay? Let's say get 5,000 pesos discount only this month of March. Okay? So yung ilalagay mo dyan na headline, compelling headline, depende kung ano yung promotions na current promotions po ninyo. Tapos ganun pa rin, questions, ask custom questions. Kung ano yung ginawa natin dito sa questions natin dito, which specific Mirage variant would like to inquire, yun pa rin yung isasalang natin dito. Tingnan natin yung settings. Ayan ko na. So content, by providing your information below, you agree that one of our sales rep will call you, will get in touch with you.
Okay, and then make sure lang na nandoon yung mobile number obviously. Phone number, mauna mo na yung full name. Phone number, kahit wala ng email importante yung phone number. And then, questions, nakakalimutan na yung question. Add questions, pwedeng multiple choice or short answer. Okay, so try natin tong multiple choice kasi meron tayong multiple choices. So ito na yung kanina. Which specific Mirage variant would you like to inquire? So nandoon si GLX manual. Click mo yung add, tapos let's say si GLX automatic. Kung may multiple products kayo guys, magagamit nyo to. Okay, add. Tapos, teka muna, ba't dalawa lang? Ito. So, GLX automatic. Lagay mo dito. And then add. Tatlo lang, no? Ayan. Then, okay, add question ulit. Multiple choice ulit. When do you plan to apply a brand new Mitsubishi? Ganyan-ganyan. Okay, and then meron tayong 1 month. Pre-qualifying question to. Tapos meron tayong 3 months. Add, and then 6 months. Yan lang muna. Okay, so makikita mo dito, grab our latest promo for March, get 50% discount for only blah, 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 which is specific variant, etc. And ito yung pre-qualifying questions mo. Then, privacy policy, add the link. Again, kukunin natin yung link ng page ni Ito, kunin natin copy. Dito, link text. Mitsubishi privacy policy. Okay, and then completion. It's either view website or call business. Pwede naman yon. Pero kung view website, lagay mo dito, kung wala ka namang website, visit our Facebook page. Okay, and then obviously lalagay mo yung page link mo, yung URL ng page mo. Add link and then create form. Okay, and ano yung naming convention natin dito sa kabila? Anong add natin? Mirage G4 add 1. Ayan. Yun ang ilalagay mo dito. And then publish. Mamaya na ako sasagot sa chat box guys. Alam ko maraming tanong. Pero I'll answer all of those questions. Now, last campaign setup na gagawin natin is click to call. Okay, duplicate ko ulit ito. Alam ko yung marami sa inyo nahihilo na. Pero pwede nyo itong balikan dahil ano naman siya. Recorded naman siya. So, instead ngayon ng leads pa rin, kanina di ba sales yung unang-una natin, nakadalawang leads na tayo, isang click to message, tsaka isang instant form. So, leads pa rin, continue, manual leads campaign, continue. Then, ang gagawin ko naman ngayon ay click to call. Click to call. Call leads testing. Okay, ganun pa rin. PH_broad audience. Tapos, instead na instant form, instead na messenger, I'm gonna click calls. Ito, diretso to sa mobile number po ninyo. Okay, what I'm gonna do is, same pa rin budget, 100 pesos, March 25, 12 midnight. And then, broad audience pa rin yan. Okay? Ganun pa rin. Asan yung naming convention natin dito sa kabila? Gagayin lang natin to. Para yung campaign setup, makita nyo lang kung paano siya i-setup. Dito. And then, add image. Kakalito si Piolo. Pogi kasi.
Ayan. Ayan. So, copy, headline, dito. Dito sa bandang baba, eto, tama ba tong number nito, sir, Sir Christopher? Updated tong number na to? Yep. Okay. Updated So, naman. ganun yung setup mo pag click to call. Ibig sabihin, directly tatawag sa mobile number ninyo. Okay, and then, ganun lang, siya kasimple, i-publish mo lang. And still, ganun pa rin kung gusto mong i-test yung broad open audience or interest or demographics targeting, i-duplicate mo lang to. Obviously, papalitan mo lang siya ng demographics or interest targeting. Now, tanong. Ito na yung tanong. Coach, anong maganda dyan sa mga campaign setup na ginawa mo? Anong magandang i-run dyan? Ang sagot niyan ay i-test mo. Kaya nga, nakalagay dito ay testing. No, lahat ng testing po ninyo, lahat ng ads na ginagawa ninyo, dito po siya papasok sa testing campaign. Okay, so na-test mo na yung Facebook lead form na campaign. Basurang leads yung pumapasok. O, try mo naman ngayon yung click to message na leads. Basura pa rin. O, try mo pa rin yung click to call. Ay basura pa rin. Sino may problema? Hindi na si Facebook, yung ad ninyo. Ang may problema doon yung ad ninyo kasi hindi nyo kino-call out kung sino ba tayong target audience ninyo. Okay? So, actually, I'm planning to have a webinar this coming, anong tawag dito? This coming April 5. No, para matutunan nyo how to create an avatar, how to curate or how to tailor fit your message dun sa ad copy niyo. Kasi I created the campaign setup today, mabilisan for the sake of the campaign setup, but I wasn't able to show you guys how to curate a specific copy or ad copy doon sa target audience nyo based doon sa avatar na tinatarget po ninyo. Kasi you cannot sell to everyone. Okay? Kapag naglagay ka dyan ng broad messaging, let's say, ito ay ganito, maganda yung product ko, ganyan. Ang makukuha nyo doon, halo siya. Halo nung quality na leads at halo nung basurang leads. At the same time, kapag maraming basurang leads ang pumapasok sa'yo, ma-identify po ni Facebook na okay lang sa'yo yung mga basurang leads na pumapasok. Kaya bibigyan ka ni Facebook ng basurang leads. Kasi hinayaan mo yung campaign mo na pumasok yung mga basurang leads. Okay, kaya nga, ang purpose nitong testing na to, kaya ginibigay ko sa inyo itong campaign setup para ma-test it po ninyo. Kung ano yung mas nag-work sa inyo. Kasi wala pong specific na campaign setup na pwede kong ibigay sa inyo na mag-work. Okay? Pinakita ko lang sa inyo the different campaign setup and it's up to you to decide which campaign setup na ang pwede nyong gamitin. Okay? Now, I'll be answering questions here sa chat box. Alam ko ang dami ng mga questions dito. Wait lang. Coach, yung sa ano po, Coach, sorry. Yes, go ahead. Ilang days po yun, yung 100 na sa bawat testing Okay. na setup? Ang ideal na testing method natin is 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance. If you guys want to learn that exact strategy, may ginawa na ako dito sa anong tawag dito? Hanapin ko lang yung ano ko. Ginawa na ako dito na PDF file. Susundan nyo na lang. Okay, asa na ba yun? Itong framework. Ito guys, send ko dito sa chat box. Ito, punta na lang kayo dyan and then i-download nyo yung framework.
Okay? Ito real estate kasi nandyan. Pero same lang din yan. Ay, hindi. Mali. Hindi pala. Go. Mali. Framework yan. Ito pala. Yung 100 pesos strategy. Mali. Ito pala guys, sorry. Strategy, yung 100 pesos Facebook ad strategy, click nyo lang to, tapos pasok nyo yung pangalan nyo dito, email address, then makaka-receive kayo ng email. Okay? But for that one, you can also, teka, isend ko na nga lang dito yung link din para ma-download nyo agad. Teka lang. Ano ba yan? Teka lang. 100 pesos Facebook ad strategy. Ito. Share, copy link. Ayan. Ito guys, you can download this one here in Google Drive. Sinend ko na sa inyo yung Google Drive. Okay? So yung tanong mo, Sir Edward, paano 3 days minimum tolerance, 5 to 7 days maximum tolerance? Paano yung 3 days? Ibig sabihin, kapag na-reach mo na yung 1,000 impressions at wala ka pang results na nakukuha, patayin mo na yon. 1,000 to 1,500 impressions kapag wala ka pang resulta na nakukuha. Ngayon, pag may resulta kang nakuha at maganda yung resulta in the last 3 days, i-move mo siya up to 5 to 7 days. Paano mo malalaman kung maganda yung resulta? Malalaman mo sa day 5 kung alin, paano ka magde-decide kung maganda ba or hindi yung resulta ng campaigns mo. Okay? Okay, Coach. So, Coach, last na, sorry, follow up lang. Yes, Dun go sa, ahead. last na rin to. Ah. Each 100 ba? 100 pesos po ba for each campaign ads yung gagastusin or pwede na magkakasama yun sa isang ads? Okay. Good question. Kapag ang strategy ko kasi, kaya ako na-develop yung 100 pesos Facebook ad strategy. One campaign, one ad set, one ad. Okay? Ibig sabihin, isang ad lang yun nandoon sa loob para solid na 100 pesos, kanya lang. Itong ad lang na to ang merong 100 pesos na budget. I-run mo siya for 3 days. Pasok ba yung metrics na yon para sa'yo yung sa loob ng 3 days? Kapag pasok yung metrics sa'yo, i-continue mo siya up to 5 to 7 days. Kung hindi naman pasok, at least malapit. Halimbawa, nagbigay ka ng anong tawag dito? Nagbigay ka ng eksaktong metrics. Let's say for example, I am willing to spend sa algorithm or sa auction for every message na dapat nasa 10 pesos lang siya cost per message or 5 pesos cost per message. Kapag more than 5 pesos, ibig sabihin yun, mahal na yun para sa akin. Paano mo malalaman na mahal yun para sa'yo? Again, nasa day 5. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo kukumpitin yung customer acquisition cost na tinatawag. Okay? Kasi pag hindi mo alam kung paano mo kumpitin yung customer acquisition cost mo, lito ka. Kung alin yung mahal, alin yung mas mura. Okay? So, yun po yung sagot po dun sa tanong mo, Sir Edward. Ngayon, ang daming tanong dito, guys. Sagutin ko lang ng mabilisan para at least before tayo mag-end for tonight, meron pong sagot yung mga tanong. Okay? Pero yung basically yung campaign setup, yun na yun. But you have to test everything from scratch. Okay? Kapag hindi kayo satisfied dun sa result, i-pause ninyo. Kill niyo yung campaign. Sagutin ko mabilisan lang. Yung recorded video po ba, hanggang kailan po kami pwedeng ma-access? Salamat po. Lifetime access po yun, Sir Anthony Jose. Okay? Anytime pwede nyo balikan. Okay? Yung 100 pesos po ba na budget per day is for 1 month? Yes. Okay? Ibig sabihin, Sir Edward, dapat sa loob ng isang buwan, meron ka ng nakikitang positive na campaign or positive na ad na pwede mong scale. Kasi yung 100 pesos na yon, dapat yon na-maximize mo. Kasi sa loob ng isang buwan, kung sa 100 pesos testing ka lang, 3,000 pesos yun eh. No? Pero meron kasi ako dong strategy pa na may buffer ka na 2,000 pesos para dun sa retargeting mo. Okay? So, kung pa 100 pesos ka, make sure lang na marami kang ads na iti-test.
Kasi by month 2 or yung pangalawang buwan, meron ka na ngayong solid na data na pwede mong sabihin na okay, ito yung i-scale ko, ito yung angulo na mas na nagwo-work. Okay? Para hindi ka nasusunogan ng budget. Okay, and then pag dalawang product, sir, pwede makagawa ka ng sample po. Dalawang product, carousel ad po yon. Medyo madami pong ano yon. Madaming image ang kailangan mo doon. At least 5 to 10 images, Sir John. Okay? Pero pwede mo namang i-duplicate yung same ad. Okay? Okay. Physical fitness. Okay. Kung yung picture po is nakuha lang din sa ibang nag-post tapos yun din po ang gagamitin sa bawal po yon, may possibility ka na ma-restrict, Sir Anthony Jose, especially kung kinilaim niya as branded content. Okay, so make sure na you create your own creatives. Well, pwede naman nakakalusot, pero there will come a time na mapa-flag ka ni Facebook AI, Sir Anthony. Okay? So, make sure na lang na i-ano mo siya, i-reinvent mo or anong matawag dito? Yung video is parang i-reshuffle mo. Yung unahan, igawin mo sa likod, yung likod, igawin mo sa unahan. Okay? Para bagong video siya. Okay lang ba mga emoticon sa description? Okay lang po. Walang problema doon. Okay? Irish Coach, baka pwede kayo magbigay ng overview for e-com then but redirecting sa customer to the website para doon bumili. Sige, mabilisan, Ma'am Irish. Ay, meron pa pala akong meron akong nakalimutan. Tumatanda na talaga. Ma'am Irish, ang gagawin mo lang, create campaigns, sales, o kaya leads. Kung leads yun, dapat nun, leads directly to website. Okay? Pero since e-com ka nga pala, so sales ang Product, sorry po. Product po siya, sir, like gadget. gadget. Okay, so create campaign, sales, continue. Manual sales campaign, continue. Kanina, di ba, yung unang campaign na ginawa natin, sales yon, pero ang sinelect kasi natin is Messenger or yung messaging apps. This time, ang isi-select mo, website. And then, kailangan mo kasi ng conversion event. Okay? Kailangan meron kang conversion event, naka-install yung pixel mo kasi hindi mo magagamit yung website mo, hindi siya mag-o-optimize kung hindi mo na-create yung pixel mo. Okay? Pagdating mo dito sa ad level, dito mo siya ipapasok. Yung URL mo. Okay? Halimbawa, Mitsubishi, ayan, kunyari, Mitsubishi, tapos kuha lang tayo ng URL. Kunyari, itong URL na to, kunin ko to. Yun ang ilalagay mo dito. Okay? And you select sales campaign objective, and then pagdating mo ng ad set level, website po siya dapat. And make sure na na-create mo yung pixel mo at meron kang conversion event na active. Kasi pag hindi active yun, hindi yan mag-work. Okay? So, Magsasayang yung ka lang ng pixel- pera dyan. Okay, so yung pixel po is dapat naka-embed na dun sa website. Tama po ba? Correct. Yes po. Okay. Okay? If you want to learn more about Okay, that, thank nasa you. senior specialist course po yan. Okay? And or doon sa 100 pesos Facebook ad strategy, meron ding tutorial po doon. Live po 'yon, yung sa sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay, and then pala bago ko makalimutan, mas importante to, sagutin ko yung anong tawag dito? Dito sa Meta Business Suite. Okay? Dito kay Sir Christopher, 'di ba may bumili? Sorry mama kung nasagot ko yung tanong mo. Okay, pag hindi, follow-up question ka lang. So, but for now, 'di ba Sir Christopher, may bumibili sa inyo ng inyong barley. Okay? Let's assume na si Mardonia Aban bumili sa iyo ng barley. Okay? Ang gagawin mo ngayon, i-click mo tong create order. Click mo lang tong allow. Tapos 1,200 yung nyo, 'di ba? Yung price point. Tapos lagyan mo to ng I am barley.
Yung description, etc., etc. Tapos create order. Bakit? Para yung activity po nito ay lumabas po dito sa purchase event. Pagpunta mo dito pagpunta mo dito sa plus sign, okay, add other columns, tapos purchases, tapos value, apply, lalabas po yun dito. Okay? Lalabas po yun Okay. dito. Tapos, click mo pa tong plus sign. Tapos yung ROAS mo, yung return on ad spend, kung magkano yung ROAS mo. Matututunan natin to sa day 5. Okay, click mo apply para malaman mo, halimbawa ang value nung na-order sa'yo is 5,000 worth of pesos ng barley, 5,000. Tapos magkano yung total ad spend mo, magkano yung return on ad spend mo. Ibig sabihin, magkano yung bumalik sa'yo. Okay, magkano yung value? Halimbawa, 5,000 yung value, tapos naglabas ka ng 2,000 sa ads, o di ibig sabihin, positive yung ROI mo. Okay? Kaya lang hindi ka magkakaroon ng data na ganito kapag hindi mo gagawin to. Okay, i-create order mo. Tapos meron ditong option, select option. Kung ordered na siya pero hindi pa paid, i-click mo lang yung ordered. Pero pag bayad na sa'yo, click mo na yung paid. Okay, kahit hindi mo na i-click yung ship na yan. Okay, tapos click mo tong new customer, today's date, order placed. Kung nagbayad siya ngayong araw na to. Okay? Lalabas po yun dito sa column po na yan. Pag-uusapan po natin yan sa day 5. Now, doon naman sa mga service industry or service-based industry or merong mga binibentang high-ticket products, ang gagawin nyo po dyan, meron pong lalabas dito, tatanungin kayo ni Facebook, is this a good lead? Dito sa banda rito, itong bandang baba na to. Pag sinabi ni Facebook, is this a good lead? Tingnan nyo kung tinapos niya ba yung chat sequence po ninyo. Halimbawa, hiningan mo siya ng, what is your correct phone number so that we can call you, tapos hindi naman nagbigay, basurang leads po yon. Ibig sabihin, itatag nyo po yon as a bad lead. Okay? Pagdating dito, pwede nyo naman siyang i-manage lead. Okay? Lead activity. Okay? Manage lead. Lead added. Tapos, makikita nyo dito, meron din kayong manage label. Manage label. Ngayon, pwede mo kasing lagyan ng label ito si Mardonia Aban, na specific label po sa inyo. Halimbawa, may nag-inquire po sa inyo, syempre, yung mataas yung price points po niyo, di ba? Hindi naman bibili agad sa inyo yan. Within 3 months, 6 months time, or 1 year para bago siya bumili sa inyo. Ang gagawin nyo, ile-label po niyo yan. So, i-click nyo yung add label. Halimbawa, sinabi ni Mardonia na, ano pa, September pa ako bibili. Okay, di nilalagay mo dito, September. September 2024. So, ibig sabihin po nun, pag in-enter mo po yan, magiging, sige, in-enter na nga natin para makita nyo. So, in-enter na po natin, September 2024 po ang magiging label po niya. Ibig sabihin, meron ka ng prospect for the month of September. Dahil pag kinilig mo tong labels, lalabas dito, pag kinilig mo tong September 2024, lalabas na si Mardonia Aban sa September na label. Ibig sabihin, lahat nung tinag mo as September na prospect, nandito lalabas lahat yun dito. Para by September, meron ka kaagad kausap na, ma'am, kumusta po ba ang inyong desisyon para magbumili ng, let's say, property or bumili ng kotse? At least, marirecall ni Ma'am Mardonia na meron kayong thread, may usapan kayo, oo nga pala, nangako nga pala ako dito kay Sir Christopher or kay Sir, anong tawag dito? Kay Sir Alex or kay Sir Anthony na bibili pala ako ng September. O di may historical data kayong dalawa ng pag-uusap. Hindi na siya ngayon mag-aagam-agam na sino ba tong kausap ko na to? Bakit siya nagbi-message sa akin? Meron kang naitag nga dito. Tapos pag chinek niya yung historical data nung thread ng usapan ninyo, ay o nga pala, nag-inquire nga pala ako dito kay Mitsubishi whatever or ganitong services mo. Make sense? Nagme-make sense ba yung ginagawa natin dito, guys? So, ganun po ang gagawin nyo. Itatag nyo siya as bad lead or good lead. Para hanapin po ni Facebook yung specific na audience na nagbibigay sa inyo ng mas magandang lead. Para walang basura na leads na pumapasok po sa inyo. Okay?
Okay ba yun? Medyo overtime tayo ngayon but it's okay. I'll be answering a couple more of questions dito sa chat box. Sino ba dito? Sir, can we upload up to 10 pictures? Okay po ba yun or one only? Kapag carousel po yung ginamit nyo, Unisu, pwede po yun. Up to 10 pictures po yun. Okay. Sir, paano mag-test ng different creatives? Yung tinuro ko po kanina, NAPS. Okay, just launch one ad set, one campaign, one ad set, one ad. Run it for 3 days. Kapag negative yung resulta, pause the ad set, duplicate a new ad set. Kaya nga po, NAPS, ang ginawa ko dito, ginawan ko siya ng audience 1. Makikita mo. Ito siya, di ba? Kunyari, itong CTM leads. Di ba, broad open audience 1? Kasi, ang purpose niyan, di ba, merong isang ad po yan dito, di ba? Mirage G ad 4. Ang purpose niyan, kapag itong Mirage G4 na to, ad 1, ay hindi maganda resulta, ang gagawin mo lang, duplicate, palitan mo to ng number 2. Tapos, palitan mo yung ad mo, gagawin mo na siyang add 2. Yan. So, remove mo lang yung image dito. Pack. Add to ka na, pangalawang add mo naman yan ito-test. Ganun mo siya ito-test. Yan. Done. And then publish. Ganun lang siya kasimple. Okay, hopefully nasagot ko yung tanong mo, Naps. Alright. Ma'am Christine, may ganyan din po ba if existing post ang gagamitin namin? May ganyan, alin po yung may ganyan? Yung ganyang setup? Yes, pwede mong gamitin yung existing post. Okay, okay lang ba na may emoticons yan? Nasagot ko na to. Emoticons. Nakakataas ba ng cost? May effect po ba lalo na sa mga nagpo-post marami Hindi po. Walang kinalaman yung emoticons na yun. Sino ba nagsabi kasi sa inyo nun? Ang dami nagtatanong sa akin dito na may kinalaman daw ba yung emoticons or yung mga emojis sa cost per result? Wala pong kinalaman yun. Hindi po naapektuhan yung cost per result mo doon. Maapektuhan ka ng cost per result mo depende doon sa auction kung natatalo ka ni competitor mo. Okay? Tataas lang ang cost per result mo kapag na-outbid ka ng competitor mo. Meaning, hindi relevant yung ads na pinapakita mo, walang nagko-convert, at hindi rin maganda yung quality ng ads mo. Ganun lang po siya kasimple. Wala pong kinalaman yung emoticons na yan. Kung sino mang Poncio Pilato po nagsasabi na may kinalaman po yung emoticons, iharap niyo po sa akin, sasampalin ko. Okay, joke lang naman. Pero wala pong kinalaman, promise. Wala pong kinalaman yung emoticons na yan or yung emojis na yan. May kinalaman po, 3 lang. Quality ba yung ad na pinapakita mo? Relevant ba yung ad na pinapakita mo? May nagko-convert ba? Ayun lang, pinakasimple. Nasagot doon. Pwede rin po ba sa financial service namin, coach? Anong financial service? Financial advisor po ba kayo, Sir Michael Angelo? Ano pong financial service? Like, nagpapautang po? Tama po ba? Kung nagpapautang, yes, pwede. Gamitin mo is yung leads campaign. Okay, pwede ka mag-unmute kung gusto mo. Hindi ko Coach, siya... pwedeng Yes. newbie question. Yes po, go ahead. Coach, yung, di ba, sales conversion, kailangan may website at pixel ka. Pwede ka ba mag-set up doon na walang ganun? Oh, yun. Sinetap ko kanina, di ba? Yung unang-unang ginawa natin. Yung unang-unang ginawa natin kay Sir... Yung kanina. yung unang-unang campaign. Kasi meron yung, tapos may nakita kasi ako ngayon kasi mahilig ako mag-paid orders. Meron kasing messaging conversion. Yun nga lang, grabe, meta purchase ang laki. May bago ngayon lumalabas kay Facebook eh. Pag halimbawa matagal yung page mo tapos marami ng data ka na paid orders. Okay. Ano Meron nangyayari? meron kasi dong coach na part na messaging po ito, engagement messaging. Pero may portion doon na parang messaging conversion. May napansin po akong ganung setup na Bigyan mo kami ng screenshot, sir, para makita po namin. Okay, sige. kung nandiyan ka sa ano mo. Kaya pabubuksan ko laking Okay, para sagutin ko tong mga nandito sa chat box. Hindi ko masyadong ma-visualize eh.
How about po yung ad fatigue, Crisola? Ad fatigue kapag they've been seeing the same ad over and over again. Or nagki-creative fatigue na po siya. Ibig sabihin, you've been showing the same ad to the same person over and over again. Within the same tier. Di ba naalala nyo, Ma'am Crisola? Kapag yung budget nyo ay stays the same doon sa tier na yon, you've been targeting the same audience over and over again. Tapos mag-a-ad fatigue na po yan because wala ka namang bagong nilolaunch na ad. Okay? Umay na po sila. Yun po yung sagot doon. Okay, ganito din po ang campaign natin. 1 campaign, 2 ads set, 3 ads. Okay lang din naman yan, Sir Benedict. Wala namang problema kung ganyan yung setup po ninyo as long as na mas malaki yung budget ninyo. Nasa 500 pesos to 1,000 pesos. Okay lang yan. Walang problema yan. Okay? But for those na talagang tight ang budget, you can use the 100 pesos Facebook ad strategy framework. Sir, okay ba yung 1 ad set at 3 ad creatives? Pwede naman, again, Sir Naps, as long as na meron kang malaking budget. Walang problema yan. CCTV installation service, lead generation campaign yun, Chris Olatan. Good evening. Pwede po ba masend ng recorded videos? Nandiyan dyan po sa chat box, Ma'am Bella. No, yung instructions. Coach, ano po ang campaign setup ko if sa akin ay digital products, example tutorials at food franchising? Mag-create ka ng funnel. Kailangan mo dyan ng sales funnel, Sir Dennis. Kung messaging campaign ka kasi dyan, medyo matrabaho kasi. Kasi ako, digital products ako, di ba? So, maggawa ka ng funnel, I highly recommend join ka sa 100 pesos Facebook ad strategy para makagawa ka ng funnel mo. Okay? Ano to? Check your email from Joelyn Cruz. Okay? Okay. Yung Junior 11, hindi na gumagana yata. Junior B12 na tayo. Okay? Ako din, Sir, Toyota connected right now. PJ Aquino. Yan. So, Toyota ka din pala. Ako matagal na rin ako nag-resign. Matagal-tagal na. So, sino pa dito? Coach, hello po. Yes, Ma'am May Christine. may Go ahead. tatanong po ako. Apo. Masasagot niyo po ba yung ako po matagal na po akong nag-araran ng ads. Tapos habang tumatagal, yun nga po mataas na yung budget ko. Pero Okay. may same din po ako na seller na matagal na rin siya nag-araran ng ads, pero ang baba pa rin nung kanyang budget, pero nakakakuha pa rin siya ng sales. Doon pa rin po ba yun sa sinasabi niyong tier na ano? Hindi Ibig ko kasi sabihin, sige, bigyan mo ako ng figure. Halimbawa, magkano na ba yung niraran mo daily budget ngayon? Kunyari. ako po kasi nagra-run po ako ng ads. Ang budget ko para lang makakuha po ng mga customer at least 1,000 to 2,000. Tapos Okay. yung kakilala ko po 500 lang, stays lang siya sa 500 pero halos mas matagal pa siya sa akin nagra-run ng ads. Pero mas malaki yung nakukuha niyang mas marami siyang nakukuhang customer. Yun po kasi yung medyo ano ko Okay. din. Gusto niyo ng honest na sagot? Gusto. Okay. Gusto niyo ng honest na sagot? Ibig sabihin po nun, engaging po yung ad niya, marami nagko-convert doon sa ad niya, at kahit na nandoon sa tier na yon, ibig sabihin na ma-maximize niya yung number of audience doon. Coach, yun po ba yung sinasabi na presentation? Paano presentation? Halimbawa, sa picture, sa ads niya na picture, ganun po ba yun? Yes, O engaging. Ibig sabihin ng engaging, nag-i-engage yung mga tao, relevant sa kanila. Ibig sabihin, sinabi ng maraming engagement, maraming nagko-comment, maraming na nagwa-watch ng videos, at maraming nag-i-inquire, maraming bumibili. so, ibig sabihin po, Ah. kung ganun yung problem ko, ang problem ko, nasa presentation ko, nasa yung halimbawa, picture, videos, ganun po. Yun na yung Exactly. nagiging problem ko. Isa Okay. isa yun sa Factor po. isa yun sa factor, pero hindi yun yung overall picture. Makikita mo yung overall picture sa day 5. Kasi ganito kasi yan eh.
Ano ka ba? Ano bang industry mo? Clothing ako, sir, eh. Clothing. Masasagot yung tanong mo sa day 5 kasi yung profit margin mo, okay, yung profit margin ng clothing mo versus doon sa cost per purchase nung ads mo, nagmamatter po kasi yon. Posible naman kasi na may bumibili sa'yo. Okay, Mhm. continuous naman yung yung sales mo eh, dire-diretso naman. Opo. Ang Dire-diretso problema naman. lang, galing na mismo sa bibig mo na continuous naman yung sales, may bumibili naman sa'yo. Kaya lang, ano nagiging problema mo? Hulaan ko ano naging problema mo. Ano, Mababa sir? ang ROAS mo. Oo, sir. Oo, sir. Tama, sir. Di ba? Tapos, Ah, kumbaga parang kino-compare ko nga po, bakit siya 500 lang yung na-spend niya? ah, Samantalang ako pag binabaan ko sa 500, parang nagiging basura ba siya, sir? Parang ah, walang napasok. Habang okay. ako na kailangan pong taasan yung budget ko. Para po bagang ganun, sir. Hi, Ah, coach. so, ang sagot doon, may sales ka naman. Ang problema lang, mababa ang AOV mo. At magme-make sense yung ituturo ko sa iyo sa day 5. Huwag kang mawawala sa day 5 kasi Oo, sir, yan, inintay ko ay. dahil kapag mababa ang AOV mo, tatalunin ka ng cost per purchase mo. Okay? Kapag tinalo ka ng cost per purchase mo, magne-negative ang ROAS mo. Yan yung Okay silbi po. ng calculator. Kung bakit yung Facebook Ads Calculator, ito yung lagi kong tinuturo kasi nga, hindi nila naiintindihan kung magkano yung customer acquisition cost nila. And bara-bara lang, mag-increase ako ng budget, magbababa ako ng budget, na hindi mo nga alam kung magkano yung willing kang ibid. Yun nga, sir, eh. Yun din yung hindi ko. Di Yun ba? din talaga ang gusto kong malaman sa Kasi coaching. imagine mo, magkano, sige, magkano tayo, magkano yung price point nung pinibenta mong product? Ako ka, sir, ay bidding din eh. Halimbawa, coach, nag-price ako ng 200. Ah, Mag-additional ako ng next comment ng additional 50, di magiging 250 po. yun yung Tapos selling price mo. hanggang sa may lock price po na halimbawa 499 ng isang peraso. Ah, Ganun po. imagine Pero, it. Sige, go ahead. yun coach, halimbawa, nag budget po ako ng 500 na ads sa Hmm. kaso minsan pailan-ilan lang po yung napasok. Pero kapag budget ako ng 2,000, dun po ako nagkakaroon ng sales pero napakaliit po. Parang Ah, kumbaga parang sa kung ako magba-budget ng 500, parang mas mafi-feel ko sana yung income ko. Pero dahil nag-budget ako ng mas mataas, yun sir, hindi ko nafi-feel. Parang sabi ko parang Nagne-negative yung laki. ROAS mo. Opo. Imaginein mo, binibenta mo is nagkakahalaga ng 450 pesos. Tapos ang cost per purchase mo 450 din. Paano ka magpo-positive doon? Di ba? Imagine Yun mo, po. 450 450 yung cost per purchase mo. Tapos yung binibenta mong produkto 450 din. Yun nga po. Paano ka magiging positive? Kahit ngayon pa lang hindi ko ipakita yung calculator sa iyo ngayon. Mabi-visualize mo na agad na negative ka nga. Opo. May problema ka sa average order value. Okay po. Yun yung mga matututunan mo sa day 5. Sige po. Okay? So, Okay po. Thank you po. kasi itong kung high ticket product yan, high tier ka, high ticket product. Meaning, isang benta mo lang, kahit na umubos ka ng 20,000 sa ads, kung kikita ka naman ng commission na nagkakalagang 80,000, kahit yung cost per message ko dyan, 100 pesos or 200 pesos, wala akong pakialam. For as long as na mayroon ako mabibentang isa, nakukomission ako ng 80,000 o kaya 200,000 piso. Na-gets? Diba? So, problema yung average order value mo, kaya ka nagne-negative sa ROAS. Yun yung sagot doon. Okay? Yun. So, overtime tayo, guys. Napasarap yung Coach, usapan natin. na-screenshot ko na, basahin ko na lang. Okay. Ito sa messaging, yung performance goal niya, maximize number of messaging conversion. Pakishare mo yung screen mo, sir. Excuse me. Pakishare mo yung screen mo. Bigyan kita ng sharing screen. Para at least makita natin yung sinasabi nyo. Share screen. Tika po. Yes. Yan coach. Ito. Okay. Okay.
'Di ba, yung ang nangyayari kasi, napansin ko lang siya, biglang dati kasi parang messaging lang siya, makikita ko yung cost per message, tapos ngayon, messaging pa rin siya, tapos nagkakaroon siya ng meta purchase. Bigyan mo ako ng remote control access. Ano ba tong ano mo? I-approve mo lang. Humingi ako ng remote control. Tingnan mo yung screen mo. Approve mo lang yan. Huwag mong gagalawin. Ano ba ang binibenta mo dito? Ay, coach, wag mo pag-tingnan. Hindi, ako lang. Okay lang. Okay lang. Supplement po, supplement. Okay. So, teka lang. Messaging conversation. Messaging conversion. Tapos nagkakaroon ka ng purchase sa ad set level. Ibig sabihin, nagagawan mo ba siya ng create order? Automatic kasi naka pancake ang ginagamit namin. Kaya naman pala. Oo, kasi mag-automatic 'yon kasi nga merong conversion value na i-place nyo doon sa pancake. Pero kung yung Facebook kamukha kanina na binigay ko sa inyong setup, ima-manual mo 'yon. Okay, so automatically maglalabas yung conversion value dito kahit na messaging campaign yung ginagamit nyo. Messaging conversion campaign. So tama 'yun. Kasi Okay, so yan lalabas kasi yun dito. from ano kasi yan, from Abot, pag ako nagdo-duplicate kasi from Abot, ginagawa ko siyang CBO. Makikita mo dito may Ay, ROAS ka na rin, di ba? Purchase, asan yung ROAS mo dito? Yan yung banda yung ROAS. Ayun, yung ROAS mo. Ayun, itong campaign mo na to, may 16x ka, oh. Maganda to. Ayan. So, yun yung purpose nun, guys. Kaya ako pinapa-create order para lumabas itong mga metrics na to. Tama. Okay. Same thing doon, guys, doon sa ano, stop sharing na kita. Same thing doon sa mga high tier product po dito. Explain ko to bago tayo mag-end. 'Di ba? Inano ko kayo dito. Halimbawa, ito si Mitsubishi Tupe. Sir Tupe, halimbawa ito si Mardonia, si Jean na ma'am, si Ma'am Jean. Si Ma'am Jean ay let's say nag-down payment na sa'yo ng 50,000 o nag-reserve na sa'yo ng 50,000. Ganun pa rin, gagawan mo pa siya ng create order, lagay mo 50,000, tapos lagay mo dito reservation. Tapos kung anong yung unit na na-reserve niya. Para at least meron kang historical data na ayan, create order tapos reservation. Then new customer, today's date, order placed. Gets? So ganun po gagawin nyo para mabigyan po ni Meta, ma-send yung data kay Meta para maglumabas po yung data na yon sa Ads Manager po ninyo. Okay, Dukes? Make sense? Okay ba yung ano natin ngayon, overtime? Thank you, lang. coach. 1 hour lang dapat pero sorry guys, ang dami ng question, hindi ko na masagot yung iba. Pero very very fruitful naman. Next thing. Ayan. See you guys tomorrow at exactly 6 p.m. Hindi po 7 p.m. kasi may meeting ako ng 7 p.m. So, 6 p.m. po mamumove po yung ano natin. Tapos the following day, Tuesday, 7:30 p.m. po tayo ulit. Okay, wag kayo mawawala sa day 5 kasi importante po yun. Ang pag-uusapan natin bukas is yung metrics. Mabilis lang yun. Baka hindi pa abutin ng 1 hour. Okay, thank you so much guys. I'll see you tomorrow and yeah. Bye-bye.